Thank you, Comsec. Good morning, everyone. Thank you for joining us today. Alam ko pong sakripisyo at tunay na serbisyo publiko po. Oh, bago ang lahat, I'm sorry. I'd like to acknowledge the presence of Senate President Win Gatchalian. Thank you for coming. And online is Senator Erwin Tulfo. Medyo maulan. Alam ko nga na-deklara nga ang Pangulo para sa ilang ahensya ng gobyerno na walang pasok, I believe. Especially LGUs. Pero nandito po ang ilan sa inyo at salamat po. So we will make the most of everyone's time here and tackle every important concerns. Last Tuesday, I delivered a privileged speech tackling the issues involving Chuang Sing steel plant in Magalang, Pampanga. Sobrang pagkadismayado po ako sa nadiskubre namin sa nangyari sa plantang ito. Kung hindi pa gumuho ang isang building doon na ikinamatay ng mahigit 30 katao at kung hindi pa nag-grade ang NBI, wala talagang mangyari sa paulit-ulit na reklamo ng mga tao doon sa Magalang. Ano pa? At gawa tayo ng gawa ng mga batas at regulasyon kung hindi naman po na ipatutupad ito ng maayos. This is what I want to discuss today. Bakit may mga regulasyon tayo sa environment? May mga requirements na magkaroon ng ECC at mga permits, pero konting abot lang kay Eddie, babaling na ang tingin natin ng mga opisyal sa mga violations ng mga kumpanyang ito. Ibig sabihin, magiging bulag, pipi at bingi na. Tulad lang nito. Let us watch the video, please. Ng permits nila intact, including ECC, except for meron po kasi siyang isang permit yung water treatment facilities na medyo expired siya. Nagbigay kami ng warning sa kanila. Pero yung ECC po, permit to operate and so on, kompleto po sila. So nakapag-complain na po Yes, itong Swansea? Tapos na po. Nakuha po nila. Sa nakita niyo po kanina doon sa video, sabi ng taga Menro, nag-comply na sila. Ngising-ngisi siya. Ngising tagumpay. At I understand wala rito yung taga Menro. So, Comsec, issue natin ng subpoena itong taon to. Lalo na nagsabing nag-comply na raw yung Chuang Sing. Bakit nga po ganito? Sumisira sa ating kalikasan, tubig at hangin. Alam at nakikita ng komunidad. Nagreklamo naman sila sa LGU at DNR. Pero nasisita ko rin ito sa aking programa. Kaso yung mga aksyon na dapat gampanan ng mga kinukulan, especially sa LGU, kasama na po dyan yung DNR, hindi pa rin na-aksyonan. Again, kung hindi pa dahil sa pag-grade ng NBI, na kung hindi natin alam yung susunod sana mangyari, which is disgrasya. May mga labor issues din po. Dahil sa pagpapasa sa kumpanya, daan-daang manggagawa ang nawalan ng trabaho. Not only that, yung kalusugan ng mga manggagawa doon na dapat din ma-address natin ngayon. Kaya sana matulungan din ng ating Department of Labor at yung mga manggagawa sa pamagitan ng tupad dahil nawalan ng trabaho, na ipasara po natin. Hindi naman kasalanan ng mga magagawa ang pagpapasara sa kumpanya, pero ngayon sila ang naghihirap. Now, let's talk about PAC Silica. At dito na po pumapasok ang pag-iingay ng mga tao tungkol sa PAC Silica project. Nakikita kasi nila na kulang-kulang ang bantay at monitoring at proper implementation ng mga opisyal na dapat ay tumutugon sa problema ng mga tao. Let's watch this video.
Nitong Abril lang pumirma ang Pilipinas sa Pax Silica Declaration na binubuo ng higit 20 bansa. Ito yung planong high-tech industrial complex na tututok sa artificial intelligence, semiconductors at advanced manufacturing. Pero dahil takaw tubig at takaw kuryente, pinangangambahan ng ilan ang epekto nito sa kalikasan at pagmahal ng singil sa kuryente. Bukod pa yan sa posibleng epekto sa mga magsasaka at katutubo sa tarlac. Galit po! Kasi dahil po kulang kami sa pera, kulang sa pinag-aralan, kaganyan-ganyan na lang po nila kami. Hindi po pwede yun! Paano naman po kami, yung mga anak namin kaliliit nila? Maawa naman po sana yung gobyerno. Ito ba'y mabuti sa Pilipinas? Ang sagot doon is yes. Iaakyat natin ang participation ng Pilipinas. Tayo ang nasa gitna at sentro ng pagde-develop ng bagong technology that will lead us in the next 20 years. Ang gobyerno, libu-libong trabaho ang malilikha. Paano ang magsasaka? Pwedeng merong trabaho sa panahon ng construction. Pero pagkatapos noon, paano yung kabuhayan ng magsasaka na ang buhay namin ay lupa? Sinasabi ng iba na ang AI makakatulong sa buhay nila. Pero sa buhay ng mga magsasaka, magiging mitya ng kanilang kapariwaraan at kahirapan. Ayaw po natin ito maging Chuansing Part 2, itong Pax Silica. And so, we want to take up during this hearing the concerns that are being raised against Pax Silica. We want to hear from our government agencies what are the actions being taken to prevent the fear of the people. We want to know kung pinag-isipan ba talaga itong proyektong ito. I want to give our agencies a chance to clarify their side on this project. They can explain what safeguards are in place and guarantees that Pax Silica will give to prevent any future problems. Kasi itatali ko kayo sa mga pangako na ibibigay niyo sa atin ngayon. And we will keep an eye on this project na masusunod ang lahat ng regulasyon. To be clear, I want economic progress for our country and our people. And the proposal to establish Pax Silica Data Center in the Philippines presents us with tremendous opportunities. The promise of job creation, digital transformation, and a leap towards the future where data powers innovation and growth. Kaya ang hiling ko lang, magkaroon tayo ng comprehensive, multidisciplinary study covering not just the technical and economic aspects, but most importantly, the environmental and social impacts. We must examine its effects on local ecosystems, water and energy consumption, waste management, and how it will affect the lives of the communities surrounding the proposed site. And finally, for decades, the absence of a comprehensive and coherent national land use policy has left our country vulnerable to overlapping claims. Inefficient land allocation and unchecked environmental degradation. Urban sprawl encroaches upon valuable agricultural lands, while vital forests are cleared for haphazard environment. Parang pinapawi tayo. These patterns are not only undermine food security and biodiversity, but also expose communities to greater risk of disaster. Who suffers most from this lack of direction? It is the Filipino people, the farmers fighting for their ancestral lands, the urban poor living in hazardous zones, the indigenous communities displaced from their heritage, and countless families who lose their homes and livelihoods to floods and landslides that could have been prevented with proper planning. The time is to act now. A National Land Use Act will provide a clear framework to balance the needs of development, environmental protection, and social justice.
It will empower local governments, promote sustainable investments, and safeguard the rights of the most vulnerable. Most importantly, it will pave the way for a more resilient and equitable Philippines.